Una sa lahat, 16 anyos na babaeng sumakay ng tricycle sa Antipolo. Diniretso ng driver sa hotel. Pero ang staff ng hotel nahalatang napipilitan lamang ang dalagita. Kung paano naunsyami ang tila masamang balak ng driver, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Economic team ni Pangulong Bongbong Marcos mananatili sa gabinete kasunod ng malawakang courtesy resignations. Meron mang natanggal ng tuluyan at merong nilipat. Senator-elect Erwin Tulfo gusto raw kausapin ni Senate President Jesus Cordero at Senator-elect Tito Soto tungkol sa Senate presidency. Mga investigador ng ICC pinipilit daw na tumestigo ang ilang retiradong pulis tungkol sa drug war ayon kay Senator Bato de la Rosa. Sa pulsa video, babaeng senior citizen 3 beses nasagasaan ng magkakaibang sasakyan. Habang sa Baguio, isa namang lolo ang nasagasaan sa parking lot ng mall. Pag-ingat sa mga bogus na online hotel reservations. Merong nagbayad ng 50,000 pesos pero budol pala. At sa mga 18 dyan, immersive exhibit ng simula at wakas ng SB19 ipinasilip sa News 5. Paalala sa mga nagko-commute, maging alerto at mag-ingat sa Antipolo City. Isang dalagitang pauwi na ang dinala ng tricycle sa hotel imbes na ihatid sa kanyang bahay. Ipinakilala pa ng driver sa hotel staff na girlfriend niya ang dalagita para sila'y makapag-check-in. Nasa frontline ang balita yan si Faith Del Mundo. Nitong May 7 nang makunan sa CCTV ang 16 anyos na dalagang ito na sumakay ng tricycle sa Marcos Highway sa Antipolo City. Pauwi na sana siya mula sa kanyang trabaho bilang waitress. Pero ang sinakyang tricycle, sa hotel siya idiniretso imbes sa kanyang bahay. Pinipilit lang talaga siya na pumunta doon sa hotel na sinasabi. Pinagtataka niya, nung sinakay siya, nag-U-turn. Iba ang way niya na daan. Kuwento ng dalagita, nagdahilan daw ang tricycle driver na may nakalimutan daw ito. Sabi ko, kuya, hindi naman po kasi dito yung daan ko eh. Tapos sabi ko, kuya, ibaba mo na lang po ako dito. Nilisan niya lalo yung takbo ng tricycle niya. Ay sabi niya po sa akin, ihatid na lang kita pagkatapos. Kinabahan na po ako nun. Sa loob ng hotel, makikitang nagbabayad na sa kahera ang tricycle driver. Pero hindi ito tinanggap sa hotel. Nakikita raw kasi ng cashier na pumapalag ang biktima. Yan ay kahit girlfriend niya ang pakilala ng suspect sa babae. Sinubukan pa nga niyang hawakan at akbayan ito. Nakahingi pa ang biktima ng tulong sa group chat ng pamilya niya. Tumigil lang daw sa pagpupumilit ang suspect nang magbanta ang dalagita na magsusumbong sa mga otoridad. Dito na iniwan ng tricycle driver ang dalagita sa hotel. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law laban sa tricycle driver. Inaalam na ang kanyang pagkakilanlan at tinutugis na siya ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 beses nasagasaan ang isang matandang babae sa Quezon City. Isa pa lamang sa 3 driver ang hawak ng mga pulis. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Pagtawid ng babaeng senior citizen na nakaputing t-shirt sa Illinois Street sa Aurora Boulevard sa Quezon City, nabundol at nasagasaan siya ng itim na SUV. Dumiretso lang ang sasakyan. Naiwang nakabulagta ang biktima sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi siya napansin maging ng isa pang tumawid. Segundo lang ang pagitan ng isa namang puting SUV ang nakasagasa ulit sa matanda. Hindi rin ito huminto. Hanggang sa isang kotse ang 3 beses na nakasagasa. Huminto naman ito. Hindi na nakunan ang mga susunod na nangyari. Pero ayon sa QCPD, namatay ang biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakitang huminto ang unang sasakyang nakasagasa. Bumaba ang driver nito, nagmasid sa paligid, saka tumakas. Iniimbestigahan na yan ng QCPD at inaalam kung sino ang driver ng itim at puting SUV.
Hawak na ng mga pulis ang driver ng kotseng nakasagasa sa biktima sa pangatlong beses. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isa pang nadisgrasya, patay ang 75 taong gulang na lolo ng masagasaan ng pickup truck sa parking lot ng mall sa Baguio City. Ayon sa mga pulis, pumaparada ang pickup nang biglang masagasaan ito ang biktima. Isinugod ng mga tauhan ng mall ang lolo sa ospital pero binawian ng buhay. Kusang sumuko ang driver ng pick-up. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero ayon sa kanyang misis, biglang sumulpot ang biktima sa harap ng sasakyan nila habang lumiliko. Mahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Umarangkada ng Rigodon sa gabinete ng Marcos Administration Jr. 6 na kalib ang mananatili sa pwesto habang may mga nasampulan na at nasibak. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nagdesisyon na si Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang mananatili sa kanyang administrasyon. Tuloy ang serbisyo ni na Executive Secretary Bersamin, Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amina Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Pero tanggal si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Sabi ni Bersamin, underperforming si Loizaga at madalas daw bumiyahe. Papalitan siya sa DENR ni DOE Secretary Rafael Lotilla, habang si Energy Undersecretary Sharon Garinmuna ang magiging officer in charge ng DOE. Mula naman sa Department of Foreign Affairs ay ililipat si Secretary Enrique Manalo bilang Permanent United Nations Representative. Papalitan niya si Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro. Tatay yung hepe ng DFA si Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro, habang si Secretary Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development. Ipapalit si Engineer Jose Aliling. Pero sabi ni Harry Roque, hindi ang gabinete ang problema. Hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Pati si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si PBBM daw mismo ang problema. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Sagot ng Malacanang. Si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantyaw lang siya eh. Kantyaw ng kantyaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking. Una nang sinabi ng Malacanang na walang puwang sa gobyerno ang tamad at korap. Si House Speaker Martin Romualdez sinabing dapat mauna ang bayan. Sa ngayon, higit 50 cabinet members na ang nag-resign. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hati ang opinyon ng ilang political analysts sa balasahan sa gabinete. May nagsasabing pagpapakita ito ng kahinaan ng Pangulo habang meron ding nakikitang overcorrection ang Rigodon. Narito ang aking report. Ano nga bang implikasyon ng pagpapacourtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang buong gabinete? Para kay Constitutional Law Professor at dating Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia, tila nagpapakita ito ng mahinang pamumuno ni Marcos. It's a very weak president, di ba? Napaka-weak ang leadership. Kasi ibig sabihin, parang hindi niya pwedeng i-fire. Hindi gusto niyang i-fire, di ba? Who will be afraid of him now? Normal naman daw ang reorganisasyon sa pamahalaan, pero para kay Lavinia, parang biniblame ni President Marcos yung kanyang cabinet sa performance ng government. Medyo palpak yung gobyerno natin ngayon eh. Pwede naman niya palitan lang lahat ng tao eh. Hindi ko get na bakit siya naghingi pa ng resignation. para naman sa political analyst si Ronald Llamas, matagal na dapat ginawa ng Pangulo ang balasahan. This is long overdue eh. Dapat even more than a year ago, nung hindi na di-deliver yung kanyang mga promise sa State of the Nation, nung nagkaroon ng disaster dun sa budget, dapat din may mga natanggal na eh. Dapat nagkaroon na ng overhaul. Kung ang geopolitical analyst na si Richard Heidaria naman ang tatanungin, overcorrection naman yata ang ginawa ng Pangulo na nagpakita lang daw ng kahinaan niya. He's signaling rather than decisive introspection. I think what he's signaling is perhaps weakness. I felt that is not what you wanted it to come out from the podcast. What you wanted to come out from the podcast is first of all to say, I'm not a lame duck. Pero
Pero sa ginawang ito raw ng Pangulo, posibleng magbukas ito ng pinto para ibalik sa gabinete si Vice President Sara Duterte at maging daan sa pagkakasundo ng UNITEAM. Binasura na ang disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo at sa Bagong Henerasyon Party List. Pero hindi pa man nakaupo sa pwesto, may kumakausap na raw kay Tulfo tungkol sa Senate presidency. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos abot kamay na ng Bagong Henerasyon o BH Party List ang naipanalo nitong pwesto sa 20th Congress. Yan ay matapos ibasura ng COMELEC First Division ang disqualification case laban sa grupo. Hindi na tinignan ng poll body ang merito ng kaso na nag-ugat sa reklamong abuse of state resources. Hindi kasi nasunod ng petitioner yung proseso ng paghahain ng reklamo. Nakita po nila, hindi pala naman nag-copy furnace. Ang ginawa ay sinabi merong registered mail. Dapat po kasi personal service yun mismo sa respondent. So yung pa lang po ay nakita ng ground. Hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss kaagad ang kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa ring iapela o maghain ng motion for reconsideration ng petitioner sa loob ng 5 araw. Kung hindi, magiging final na ang desisyon at formal nang ipoproklamang BH Party List na nakakuha ng isang pwesto sa Kamara. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang BH Party List sa COMELEC dahil sa kanilang matibay na paninindigan sa pagtataguyod ng rule of law. Dinismiss din ng COMELEC Second Division ang inihaing disqualification case laban kay Senator-elect Erwin Tulfo. Hindi na tinalakay ang merito ng kaso at ibinasa rin ang desisyon sa teknikal na paglabag. Hindi po kasi pwede magsama-sama ng mga grounds. May ground ka sa disqualification, may ground ka para sa cancellation of candidacy or nomination. One ground, one petition po ang rule. Kasabay naman ng pagdismiss sa kaso ang panunumpa ni Tulfo ng katapatan sa tungkulin sa harap ng isang barangay captain sa Maynila. Matapos nito, masayang humarap sa media si Tulfo. Kasi parang paulit-ulit na lang. Citizenship, nasagot na ilang beses na final yung citizenship. Nasagot naman na sana humingi na lang sila sa COMELEC. Pero hindi pa man nakakaupo sa pwesto, gusto na raw siyang kausapin ni Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto sa issue ng Senate presidency. Pareho po sila na humingi na meeting. Sabi ko sa kanila pareho na mag-usap muna kami magkapatid. Kagabi nga nag-usap kami ni Tol Rafi extensively. Pero hindi pa rin nakakapag-desisyon, hindi pa rin nakakapag-desisyon. Samantala, patuloy naman ang deliberasyon ng COMELEC Division level sa petisyon laban sa Duterte Youth Party List. Yung po kasing sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nanindigan si dating OWA Administrator Arnel Ignacio na walang hokus-pokus sa 1.4 billion pesos na land deal ng ahensya. Wala rin daw siyang kinita sa proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawi. To the OFWs I have been serving. Hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Nangingilid ang luha nang humarap sa media si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ito ang kanyang unang paglabas sa publiko matapos ang kontrobersyal na 1.4 billion peso land deal. Una nang sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at ng Palasyo na hindi dumaan sa Board of Trustees ang land purchase. Iimbestigahan daw nila ang issue. Pero depensa ni Ignacio, ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Walang nakitang iniliban na hakbang. Gate pa ni Ignacio, wala siyang ibang hiling kundi ang mabuo ang OFW Halfway House Project. Kung natuloy raw ang proyekto, OFW ang panalo rito. Isa itong condo-type establishment para sa mga OFW na itatayong malapit sa NAIA Terminal 1. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Paglilinaw pa ni Ignacio, sa government bank dumaan ang bayad ng lupa at nakapangalan nito sa Republika ng Pilipinas. Dahil sa umano'y maanumalyang land deal na sibak rin sa pwesto si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair. Kasama raw ni Ignacio si Sinclair na dinoktor ang ilang dokumento para mapababa ang buwis ng lupa. Bagay na pinasinungalingan ni Ignacio.
Una nang sinabi ng Malacanang na dapat magsilbing babala ang nangyari kina Ignacio at Sinclair. Pareho po silang tinanggal. Hindi po sila pinag-resign. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tiniyak ng Department of Justice na papanagutin ito ang general na nirereklamo ng pang-aabuso sa Lipa City, Batangas. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay sa sexual na pang-aabuso sa hanay ng militar. Base sa paunang investigasyon, 2 lalaking sundalo ang nagreklamo ng rape at attempted rape laban sa isang 2-star general. Ayon sa AFP, inalis na sa pwesto ang general na naka-house arrest ngayon sa loob ng isang military camp. Tinanggi na ng general ang paratang. We will look at it in a way that in the end, we will get justice for the people who were aggrieved. Siyempre, yung mga naapi, dapat magkaroon ng hustisya. Showbiz Tonight na tayo. Pinaunlakan tayo dito sa kapatid network ng Asia sa Phoenix na si Morissette na malapit na nating mapanood sa pelikulang Song of the Fireflies. Di ba't ito ang ating pangarap? Nasabay tayong pumikit, nasabay tayong kumislap, at sabay tayong umawi. Di ba? Yes! Nag-sample kanina sa Frontline Pilipinas si Morissette ng isa sa mga kanta sa musical. Gaganap siya bilang si Teacher Alma Taldo na nagturo ng musika at nagbigay pag-asa sa mga batang miyembro ng Lubok Children's Choir. First acting major ito ni Mori kung saan nanalo rin siyang Best Actress by Audience Choice sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Produced by Culture Tain Musicat Productions and M-Quest Ventures, ang Song of the Fireflies na directed by King Palisok. Showing na yan sa mga sinihan sa bansa this June 25. Inimitahan ko po kayo na samahan po kami sa pagbabahagi ng kwento ng musika, pag-asa at tunay na inspirasyon. Pambihirang pagkakataon naman na nagbonding sina Marjorie Barreto at Linda Gorton kasama ang kani-kanilang mga anak kay Dennis Padilla. 3 ang anak ni na Marjorie at Dennis, habang 2 naman kina Dennis at Linda. Mukhang all is well sa 2 ex ni Dennis. Ipinost ni Linda ang bonding picture sa kanyang Instagram. Pinuri niya rin si Marjorie sa katatagan ng loob. Nag-post din si Marjorie ng happy moments with Linda. Kamakailan lang nang maging kontrobersyal si Dennis matapos magreklamo dahil hindi siya isinama sa program sa kasal ng anak nila ni Marjorie na si Claudia. Abot kamay na ang weekend pero may mga showbiz chika pa ako i-share. I'll be right back. Susunod, lalaking napaway sa bar, pinatay sa saksak sa Quezon City. Mayor Sara Palawan, bakit nanakal gamit ang wire? Paano na ako tumano ng ICC investigator sa mga retiradong pulis para tumestigo, pinaiimbestigahan ni Senador De La Rosa. At scammer ng resort booking, bistado. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Eskinita sa Tondo, Maynila. Isang motosiklong dumaan at nakasagi raw sa mga tambay. Ang sunod na eksena, binugbog ng mga tambay ang rider. Sa isang punto, pinaghahampas pa ng upuan ang biktima na ospital ang rider at nasa maayos naman ang kondisyon. Nagtatago naman ang 4 na nambugbog. Nauwi sa pananaksak ang away sa isang bar sa Quezon City. Isang lalaki ang nasawi sa insidente. Pero daing ng kanyang mga kaibigan, mas inuna pa raw ng mga tao sa paligid na mag-video kaysa sa tumulong. Nasa frontline ng balitang yan si Ninaong Pauco Exclusive. Ano yan?
Naliligo sa sariling dugo ang nakahandusay na lalaking yan sa kanto ng Recto Avenue sa Maynila. Pasado alas 5 kaninang madaling araw, ang mga kasama niya natatarantang humingi ng tulong. Galing daw sila sa bar, pero ang masayang gimmick, nauwi sa pananaksak. Base sa investigasyon, nagkaasaran habang nasa bar ang barkada ng biktimang si alias Eddie. At isa pang grupo, nag-middle finger pa raw ang nakaaway ng biktima. Nang lumabas na sa bar ang dalawang grupo, lalo pang uminit ang pagtatalo. Humugot ng patalimang sospek at sinaksak si alias Eddie. Dead on the spot ang biktima. Yung ating biktima na namatay ay mayroong isang tama ng saksak sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan, malapit po sa baga or sa puso po siguro yun. Nasaksak din sa baba ang pinsan niyang si JV. Ako pala yung nagsasasaksakin ng lalaking yun. Ma'am, talagang lungkot ma'am, biglaan eh. Hindi ko talaga ma-expect yun. Nagulat lang, wala na ma'am. Naging dilubyo na pagtapos eh, pagbaba eh. Wala na akong nagawa dun, ma'am. Pinsan ko, wala naman, kamali-malay din. Hindi rin nakalain ng isa pang kaibigan ng biktima na mauuwi sa saksakan ng kanilang inuman. Pagbalik ko na lang, nakita ko yung tropa ko na humandusay na dun sa gilid. Sabi ko, tumawag na 911. Pero yung ginawa, nag-video lang. Dati na raw may alitan ng dalawang grupo. Tinutugis na ang mga sospek na tumakas sakay ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Paiimbestigahan ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ang umunoy pananakot ng ICC investigators sa ilang retired PNP officials para idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, kilala raw nila ang mga sangkot sa mga nagpapatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis. Pinapatawag daw sila sa isang hotel sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. Sabi naman ni de la Rosa sa programang The Big Story ng One News, kung talagang sincero si Pangulong Marcos sa pakikipagbati sa mga Duterte, dapat daw ay ipa-deport ng ating pamahalaan ng mga umunoy nananakot sa ICC investigator. Takot nila na kapag hindi magpirma dito sa kanilang prepared na affidavit, ay sila daw ang madidiin. At merong mga tao ang Malacanang na nagpapasilitate nito. Sinampa ng Department of Justice ng kasong money laundering si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. 62 counts ng reklamo ang inihain ng DOJ sa Capas Regional Trial Court. Kaugnay pa rin yan ng operasyon ng isang Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Unang sinampahan si Go ng reklamong tax evasion, graft at material misrepresentation sa iba't ibang korte. Nakakulong naman si Go sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking. Nasira ang plano ng ilang pamilya na mag-summer getaway. Napag-alaman kasing peke at scammer ang nakatransaksyon nilang Facebook page na gumagamit ng mga lehitimong resort para makapanloko. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Kalat sa Facebook ang magkakaparehong page na ito na nagpaparenta ng beach resort. Meron sa Zambales, Cavite at Batangas. At sino ba namang di maiengganyo sa mga litratong ito ng beach getaway? Kaya naman marami ang nag-book sa kanila. Gaya ni Casey na ise-celebrate sana ang 60th birthday ng kanilang mommy. Pero ang masaya sana nilang plano, nasira. Peke pala kasi ang promo ng FB page na nakatransaksyon nila. Ang masaklap pa, nakapagbayad na sila ng 50,000 pesos. When we inquired, they were very accommodating, ganyan. So sending us photos, tapos making us really feel and think na yun yung page ng resort. And then meron nga daw silang available na sea view pa. Sobrang devastating lahat ng pamilya namin. So we were 28 packs na nakaschedule na this weekend. Yung iba na nakapag-leave na. Na-scam din si OJ na magpapadespedida sana sa isa sa mga resort ng peking FB page. Nakakapanghina, talagang mabigat sa loob. Kasi ma'am, 5,000 is a big money na po yan eh. Napakarami na pong pwedeng mabili. Pinuntahan ng News 5 ang isa sa mga resort nito sa Cavite. Legit naman ang lugar at ang mismong negosyo. Yun nga lang dahil maling FB page ang katransaksyon, pati ang mismong resort ay biktima na rin. Mahigit 100,000 pesos na yung na-estimate naming damage and
mga nasa 30 people na rin yung nag-complain sa amin, ma'am eh. So nung una, kami na yung pinagkakamalang scammer. So we had to explain to our clients na we are being scammed as well. Isa ito sa resort na ginagamit ng mga scammers para makapanloko online. At para makaiwas, dapat alamin ang kanilang legit na Facebook page at website, makipag-usap sa kanilang contact person, basahin ang kanilang mga review at mas mainam na lamang puntahan ang lugar at doon na lamang mag-book. Makikita nyo sa inyong screen ang lehitimong website ng naturang resort. Dito raw mainam na mag-book. Ito naman ang kanilang official Facebook page na may higit 60,000 followers. Pwede rin silang makausap sa contact numbers na nakalista sa page. Naidulog na ang reklamo sa PNP Cybercrime Unit. Babala nila sa mga manlolokong dummy accounts. Tinitiyak po namin na andito po yung PNP ACG, matitrace po namin kayo, malalaman po namin yung identity ninyo at hindi kami titigil hanggat hindi kayo mapanagot sa batas. Para naman makasiguro sa lehitimong website, social media page o numero ng mga resort at iba pang pasyalan, maaari ring sumangguni sa LGU, partikular sa Tourism Office na nakakasakop sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Usapang gandang Pinay naman tayo. Shining like a diamond si Iligan beauty queen at kapatid star na si Annabelle McDonald sa Binibining Pilipinas. Fierce and bolder ang atake niya sa preliminary competition kahapon. Kabilang si Ana sa 36 candidates na maglalaban-laban sa Corona sa June 15. Inirampa ni Ana ang red gown made by Filipino designer Val Tacuba. And I really want to champion that come when I win a title from Binibining Pilipinas, and either of the titles would be an absolute dream come true. Speaking of beauty queen, rumampa ang ating Miss Universe Asia 2024 na si Chelsea Manalo sa fashion show o fashion runway ni Michael Cinco sa Cannes sa France. Nakasama niya ang co-beauty and continental queen sa previous Miss U pageant. Susunod, alkalde ng Nara, Palawan, nanakal at nanuntok ng kawani ng barangay. Babaeng naki-party sa birthday, patay ng barilin sa ulo. At ang paramdam na experience sa simula at wakas exhibit ng SB19. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May birthday party sa Skinitangyan sa barangay 429 sa Manila. Maya-maya may dumang riding in tandem at saka biglang binarel ang isang babaeng nakikiparty. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tinamaan din ng bala ang mister ng biktima at ang rumesponding barangay tanod. Blanco pa ang motibo sa krimen at inaalam na rin kung sino ang may pakana nito. Sa kalat suntok ang inabot ng isang LGU official sa Nara, Palawan. Ang may gawa niyan, ang kanilang mayor na matagal nang di kasundo ng biktima dahil sa pamamalakad sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. May 16 bandang 9:30 PM sa court na ito sa Barangay Panakan sa Palawan. Dumating ang alkalde ng bayan ng Nara na si Gerandi Danao. Nakipagkamay pa siya sa mga residente. Makikita naman sa gitna ng court ang ilang opisyal ng barangay, kabilang ang punong barangay at ABC President Board Member na si Ferdinand Zabala. Maya-maya, naglakad si Mayor Danao papunta kay Zabala. Makikitang lumingon si Zabala at inabot ang kamay kay Mayor Danao. Pero, biglang sinakal ni Mayor si Zabala gamit ang dalang wire. At sinuntok pa. Agad naman silang inawat. Umalis din si Mayor Danao. Bakas naman sa batok ni Zabala ang pananakit. Ang insidente, mariing kinondena ng Liga ng mga Barangay. Dati na umanong hindi maganda ang relasyon ng dalawa dahil sa hindi pagkakasundo sa pamamalakad sa lugar. Nitong Lunes, nagsorry ang alkalde. Sa inyong lahat, ipagpakumanin po ninyo, tao lang ako.
ang spokesperson ni Mayor Danao na siyang nanalong Nara Vice Mayor na si Jojo Gastanes. Ipinagtanggol din ng alkalde. Tinawag pa niyang exaggerated ang reaksyon ng Liga ng mga Barangay. Mag-move on na raw. Ang biktimang si Zabala, pinatawad na raw ang alkalde. Pinatawad ko na po si Mayor Danao. Hindi dahil sa kanyang paghingi ng tawad kahapon, dahil pinili kong palayain ang puso ko sa galit at sama ng loob. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ilan din rin ng iba't ibang bansa ang pangaharas at pag-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Sandy Cay sa Spratly Islands. Sa isang post, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na nagdulot ng panganib sa buhay ang ginawa ng China. Banta rin daw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinabi naman ni British Ambassador to the Philippines Lord Beaufields na nagpapalala raw ito ng tensyon. Dapat din daw igalang ang 2016 arbitral ruling. Ang embahada ng Japan nababahala din sa pagbobomba ng tubig ng Chinese vessel. Tumitindig daw ang kanilang bansa para sa malayang paglalayag sa Indo-Pacific region. Nitong Miyerkules nang bombahin ng tubig ng Chinese vessels ang BFAR, ang BRP Datu Sanday. 2 beses din ito binangga at gilitkit habang nagsasagawa ng maritime scientific research ang BFAR sa lugar. Iginiit ng kampo ni Cebu Governor Gwen Garcia na walang basehan ang ombudsman na isight siya for indirect contempt. Ayon sa legal counsel ng gobernador, hindi raw niya sinuway ang preventive suspension order na ipinataw sa kanya. Kinwestiyon niya lamang ang legalidad ng suspension sa Court of Appeals. Nauna na rin nag-issue ng temporary restraining order ang Court of Appeals para pigilan ng ombudsman na ipatupad ang suspension. Kaya naman wala raw legal na basehan ng indirect contempt. Matatanda ang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Garcia dahil sa pag-issue ng permit sa isang construction firm na umunoy walang basihan. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa karambolan ng 5 sasakyan sa bahagi ng UN Avenue sa Mandaue City sa Cebu. Base sa investigasyon, papuntang Cebu City ang 5 sasakyan nang biglang nagdire-diretso ang isang jeepney at tumama sa sinusundang pickup truck. Tinamaan din nito ang mga kotse sa unahan. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatan. Wala namang naiulat na nasawi sa aksidente. Inaalam pa ang ugat ng karambola. Umabot na sa South Korea ang rising star na si Rabin Angeles. Na-feature siya sa 2 LED billboards sa Seoul. Pinakita sa billboard ang kanyang mga na-achieve sa showbiz, kabilang ang pagiging first Pinoy ambassador ng isang Korean skincare brand. Tampok si Rabin sa billboards matapos makakuha ng pinakamaraming votes sa isang Korean voting app para sa Next Global Icon category. Aminado ang aktor na hindi siya makapaniwalang nasa billboard na siya sa South Korea. Abangan ang pinakamataas na 3D printed tower sa buong mundo. At kakaibang immersive experience ng P-Pop Kings na SB19 bubuksan sa Quezon City. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para naman sa mga kapatid nating mahilig mag-streaming, hindi nyo na kailangan ng multiple subscription. All you need is one, ang Signal Super. Formal nang nilaunch ng Signal ang Signal Super, isang mobile app aggregator kung saan pwede nyo nang ma-access ang iba't ibang streaming platform in one. Present sa launch si MediaQuest Chairman Manuel V. Pangilinan, MediaQuest President Jane Jimenez Basas at Tata Play Chief Technology Officer Vishal Arya. This is more than just a technology launch. But more than that, it brings to mind the power of technology and content to bind people together. We're trying to push the envelope, the boundaries, and transform ourselves into a credible multimedia content and platform company.
So not just content, but a platform company. From free-to-air, from radio, from pay, from socials, from streaming services. You know, we're really trying to create that connected environment. Si Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Next Saturday na ang kick-off ng Simula at Wakas World Tour Concert ng SB19. Pero bago yan, pasukin muna natin ang mundo ng P-Pop Kings sa isang kakaibang exhibit. Tara't mag-immerse sa Simula at Wakas experience sa Frontline Report ni News 5 Digital Producer Von Belinario. Artistry, musicality at legacy. Yan ang matutunghayan sa opisyal na pagbubukas ng Simula at Wakas experience sa isang mall sa Quezon City. Isa itong immersive exhibit kung saan tampok ang exclusive behind the scenes sa production ng SB19 ng kanyang latest extended play. Chika ng P-Pop King sa News 5 at sa ibang press, hands-on sila sa pagbuo ng immersive exhibit. Halos 2 taon din nilang binuo ang nasabing konsepto. Panigurado at pangako ng grupo na masisilayan ng fans at publiko ang binuo nilang mundo na punong-puno ng talento at puso. One of our dreams is to have this kind of film, parang to see you experience nga po. And kasi parang ang dami namin gustong i-share. But this time around, for Simula at Wakas, kasama sa concept namin, this era is yung experience na. Bukod sa never-before-seen photos, bonus din sa mga 18 ang iconic items na ginamit sa mga hit music video ng Mahalima, pati na ang ilan sa kanilang personal memorabilia. Enjoyable at Instagrammable din ang virtual reality zone kung saan ma-experience ang bonggang performances ng SB19. Gusto naman namin na talagang in real life na witness nila or maranasan or maka-interact nila yung mga bagay na nahahawakan namin, nakikita namin. Inline ang exhibit sa kick-off ng kanilang world tour sa Philippine Arena this May 31 and June 1. Say ng SB19, expect the unexpected. Ang goal talaga namin is more than the performance, it's a storytelling talaga. Like, we want our audience, the fans, 18, to experience kung ano talaga yung buong journey ni SB19 with our performances. Parang yung approach namin dito is medyo theatrical. Medyo ganun yung goal namin talaga. Like, Broadway. Magbubukas na ang Simula at Wakas experience simula tomorrow hanggang June 29. Pwedeng i-check ang ticket details sa kanilang social media page. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid. Isang makabagong teknolohiya ang nadiskubre daw para malaman kung totoong tao ang katransaksyon mo online. Yan po ang tinatawag na iris scan o pag-scan sa mata. Alamin natin yan sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Hindi ito sinihan, wala ring anumang binibenta. Pero pinipilahan ang bahaging ito ng isang mall sa San Juan City. May libre kasing paskan dito ng mata ng tao. Gamit ang kamera ng orb, ini-scan ng iris o yung may kulay na bahagi ng mata. Para saan ba ito? Ayon sa kumpanyang World, ang iris scanning ay makatutulong para malaman kung totoong tao ang katransaksyon mo online. Lalo ngayon, laganap ang artificial intelligence o AI at mga deepfake. It's designed to help you solve for scams and deepfakes online. So it allows you to create an anonymous digital passport that you can use kind of like an advanced CAPTCHA, and it's meant to help humans navigate an AI world. Alam niyo ba, isa sa mga nagtatag ng iris scanning ay CEO ng kumpanya ng OpenAI na may likha rin ng ChatGPT na si Sam Altman. Pero teka, safe ba yan? Ayon sa kumpanya, wala silang kinukuhang biometrics at impormasyon mula sa taong magpapaskan. Hindi rin daw nila ini-store ang larawan ng nakunang iris. Kung gayon, paano ba magpa-iris scan?
Maaaring magparehistro ang edad 18 pataas. Ang kailangan lamang gawin ay mag-download ng application at magpabook ng appointment. At saka pumunta sa site. At matapos nga yan, magkakaroon ng maiksing orientation at saka maaari ka na magpa-verify at ipascan ng iyong iris sa tinatawag na orb o yung camera. May matatanggap daw na 39 tokens cryptocurrency ang magpapaska na convertible sa cash gamit ang digital wallet. Approve naman kaya sa ating mga kapatid? Para rin po mas secure po yung identity ko po as a person. Marami rin pong mga scammer po. Sabi po may World ID. Excited naman din ako sa World ID. Kung magpunta ka sa ibang bansa, safety raw. Magkakaroon ng bawa, hindi ka ma-scam, ganun. Para din po maging safe, iwas ka sa scam na human po talaga yung kausap mo. Ayon naman sa Department of Information Communication and Technology o DICT, kung walang nilalabag sa data privacy ang iris scanning, makakatulong pa nga raw ito sa pagsugpo sa mga online scam. Posible ho na gamitin ho natin to na to verify yung mga gumagamit ng mga iba't ibang mga government systems, nag-on-board sa mga government systems natin na tunay na tao itong mga to at hindi ito yung mga bots, hindi ito yung mga troll farms. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may hanep na building sa Zurich, Switzerland. Gawa lang yan sa 3D printing. Yan ang White Tower na may taas na 30 metro. Not your ordinary building, ika nga. Binuo ito sa pamagitan ng konkretong columns na gawa sa 3D printing. Itinayo ang pambihirang gusali bilang cultural hub sa isang village kung saan 11 lang ang residente. So, paano kung nabusan ka ng ink? Pero natapos naman ata. Joke lang yun. Yung alarisa. Tapos naman yata. Hindi na ako dun sa 11 lang yung residente. Hindi niyo piliwanag ko ng 3D printing kasi Paliwanag 3D mo nga. printing is creating an object from a digital design using a layering method from the bottom up. So it can be resin, it can be cement, or it can be plastic or metal. So hindi ink. Hindi ink. Ayan po. Wala nang CDR So walang mahuhubos na ink. Pwede kang i-refill pa din talaga. Pwede pa din i-refill talaga. Hindi, wala kang ink. Walang ink na kasama. Well, may material kang ginagamit eh. Mostly nga it's resin usually. Resin ang ginagamit eh. Yung mga 3D plastic designs na yan. It starts from the bottom going up. Interesting, no? Dami nilang time. At ang dami rin pera. Diba? Yes. Okay. Okay. Ano? Okay, yun lang. Sabi ko Ayaw okay. patang ulis eh. Hindi. Go. Extra ka na. Friday. Ano, gusto mo kumanta? Yun parang gusto niya tabanan ng Asia's Phoenix natin, si Morissette. Oo nga, kanina pa to sa Frontline Pilipinas eh. Sige nga. Representing. Sabi niya kanina, inaanda niya to yung multiplex Yun na yung niya. multiplex sa yung track na Wow! Napalsa tayo eh. Isa lang kahit isang video lang. Sige, mauna ka. Oo, nagkakahamulan na nag-ready siya. Nagkakahamulan, no? Nasa gitna ako. Taya-taya lang. Biglang maglalabas siya ng 8-track. Okay. Hindi niya alam ko na yun. At yan po, 45 minutong pag-imal sa lang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Lasbayan. Ako naman po si Ed Lingaw. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi. Ano yung 8-track?